Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko San Juanenyo at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Wow, kita nyo, hindi lamang taga San Juan ang nanonood sa atin. Marami rin po tayong followers from all over the country at ako'y mabati po ng isang magandang tanghali sa inyo lahat. At excited po ako na magkasama tayo muli sa ating weekly kwentuhan dito po sa aking Facebook Live at ako'y umasa ng lahat po ay nasa maayos na kalagayan. So, unahin ko na po ang ating good news. At ito po ay para sa mga minamahal kong San Juanenyo. Ang ating pangalawang 4PH building po, o ang ating pangalawang pambansang pabahay para sa Filipino Program Building na meron pong taas na 34 floors. No? Ito po ay 34 stories na building na meron pong 1,120 units. Ito po ay approved na po ng SHOPC. Ano po ba ang SHOPC? Ito ang Social Housing Finance Corporation at ito po ay pinamumunuan ni President Federico Lacsa. At ito po ay nasa ilalim ng DSUD, ang Department of Human Settlements and Urban Development, na pinamumunuan naman po ni Secretary Ping Aliling. At good news po sa mga minamahal ko San Juanenyo, aprobado na po ang ating pangalawang building. So, meron na po tayong dalawang approved buildings. Pareho pong 34 stories yan. So, magkasing taas, no? Parehong 34 floors ang dalawang gusaling ito. Parehos po yan. No? Parehas po silang nasa F. Manalo sa Barangay Batis. Ang unang building po ay 1,013 units. Ang pangalawa naman po ay 1,120 units. So, ang ibig sabihin yan, ang total number of units na natin para sa 4PH program natin sa ating lungsod ay 2,133. Tama ba? Let's compute. Tulungan nyo nga ako mag-compute. 1,013 plus 1,120. Yes, that's correct. Tama ba? 2,133 units. At excited po ako sapagkat alam niyo naman po, no? Pangarap natin na mahandugan po ang ating mga minamahal na San Juanenyo ng pagkakataon na magkaroon ng sarili nilang tahanan. At yan nga po ay sa tulong ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siyang nag-isip po ng 4PH program na ito na ipinapatupad po sa ilalim ng DSUD at ng SHOPC. So ngayon pa lamang kami nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa ating pong Secretary Ping Aliling ng DSUD, sa ating pong President Federico Lacsa ng SHOPC, at ganoon din, nagpapasalamat po ako sa Pag-ibig na kilala ko po ang kanilang pamunuan ng isang araw during the event of First Lady Lisa Araneta Marcos dito po sa Pasig River Esplanade. At napag-usapan na rin nga po natin ito. So ano hong next step natin? Funding through Pag-ibig. Ito po ay papag-usapan na sa kanilang board meeting. Ngunit pasado na nga ho siya sa level ng SHOPC. So even the First Lady, Lisa Araneta Marcos, has been updated about this. Personal ko pong binanggit sa kanya nung isang araw na nakita po kami. At tayo lubos na nagpapasalamat syempre sa ating First Lady na si F.L. Lam. Tawag ko sa kanya si F.L. Lam, First Lady Lisa Araneta Marcos. And we are so thankful to you, FL, and of course to PBBM and to the entire Bagong Pilipinas administration sapagkat ito nga po ay pangarap namin dito sa San Juan na unti-unti na hong nating naisa sa katuparan. So isipin niyo po, no? Dalawang napakalaking gusali. Kung gaano katangkad si Mayor Francis Zamora, ganyan po katangkad ang ating mga gusaling pabahay dito po sa San Juan. Dalawang 34 stories na gusali at yan po, no? We will make sure na matapos mo natin yan by June 30, 2028. At yan naman po ang aking tungkulin na siguraduhin matapos po ang dalawang gusaling ito. So, yan po ang good news po natin. So, bago ako magpatuloy, dumating ang aking anak na si Nicolas. Tika, Nicolas, bati ka! Para sa mga fans mo. Yan, ako. Yan, kaway-kaway. Nick, yan, dito. Yan, kaway-kaway. Wala kang pasok ngayon, Nick? Wala. Okay, so yan, nagulat ako. Dilalaw ako ng aking anak na si Nicolas. Of course, isa po sa mga masisipag nating anak
At talagang kinagigiliwan po ng napakaraming San Juanenyo at talagang sumasama po sa akin parati sa ating mga events and activities dito sa San Juan. Hi Nicolas, miss ka na namin. Ayun, no? Nick, liga, batiin mo si Kat. Liga. Liga. Batiin mo si Kat. Yan. Liga, wag ka mahiya. Liga. Liga, Nick, liga. Hi, say hi. Come on. Say hi. Say hi. Lower your body. Okay, Kat, hi din daw mula kay Nicolas. So, next. Ayan, miss you, Nicolas. Ayan. Nick, miss ka na ni Kat. Thank you, Kat. Thank you, Kat. Miss you too. Ayan. Next, of course, tayo po ay nag-organisa ng isang Mayor's Dialogue nung isang araw po, no? Kung saan 240 city and municipal mayors from all over the Philippines ang dumalo. Kasama po natin siyempre si Secretary Sani Angara ng DepEd at Senator Bam Aquino na chairperson po ng Committee on Basic Education sa Senado. At ano ho ang pinag-usapan natin sa ating Mayor's Dialogue? Ito po ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang batas po na isinusulong ni Senator Bam Aquino kung saan nga po ang mga LGUs na ang pwedeng mag-construct ng mga classrooms sa mga lungsod at bayan. So, binibigyan po ng pagkakataon ng mga LGUs na magtayo ng mga silid-aralan at hindi na po tayo aasa lamang sa DPWH. Of course, we are very, very thankful for the leadership of Secretary Vince Dizon ng DPWH na ngayon po talagang maayos pong pagpapalakad niya at pagpapatakbo ng DPWH. Yung mga nakaraang years po kasi, at ito naman po ay base sa datos na available po from the national government, ay medyo kakaunti po ang nagawang classrooms ng DPWH. So now, through the help of this directive of President Marcos and through the CAP Act, ang Classroom Building Acceleration Program Act ni Senator Bam Aquino, and through the proactive leadership of Secretary Sani Angara, ngayon po ay pwede nang magtayo ng mga classrooms ang mga LGUs na hindi umaasa sa DPWH. That means, ida-download na po ng national government sa mga LGUs ang pondo para po sa classroom construction. Ngunit, meron hong but po yan. Dapat po, number one, ay merong capacity ang LGUs to construct. Dapat meron po siyang track record na kaya niya magsagawa ng ganitong klase mga infrastructure projects. And of course, dapat ay ang finances po niya ay maayos po ang pag-alaga. So meron pong mga requirements po yan. At of course, kailangan po merong sapat na lugar sa mga LGUs para pagtayuan po nito. And yung design po niya ay within the standards of DepEd. So meron po tayong susunding mga panuntunan pagdating po sa disenyo ng mga silid-aralang ito. Ngunit ako po talaga, sa aking halos 7 taon na naging mayor, ngayon lang po ako nakaranas na da-downloadan ng pondo para po magtayo ng mga classrooms. And this is something that is new for all LGUs dahil dati nga po umaasa lang po tayo sa DPWH. So yan po, kasama natin si Secretary Sani Angara. Siya po ay ninong ni Noah. Ang aking bunsong anak na si Noah, ang ninong niya po ay si kumpadre Secretary Sani Angara. And of course, Senator Bam Aquino, nakasama rin po natin. Minsan po tayong dumalaw sa kanyang tanggapan sa Senado at ito nga po ang pinag-usapan namin. Ang kanya pong CAP Act, ang Classroom Building Acceleration Program Act na base po sa informasyon na kanyang binanggit. Ito pong current national budget natin, it has the biggest allocation ever for education. So tayo po ay nagpapasalamat kay Senator Bam Aquino sapagkat sa kanyang pagsusumikap ay nagkaroon na po tayo ng isang napakalaking budget para po sa edukasyon ng ating mga kabataan. Na ako po, personal, kung pinapaniwalaan po talaga na dapat na magbigay po tayo ng kahalagahan sa edukasyon bilang mayor po ng San Juan at bilang ama ng bawat pamilyang San Juanenyo at ama ng aming 4 anak ni Kerry, aking asawa. Naniniwala po talaga ako na dapat bigyan ng kahalagahan ang edukasyon sapagkat kung wala po tayong sapat na mga silid-aralan,
paano po mag-aaral ng mabuti ang ating mga kabataan. So mahalaga po talaga na meron tayong sapat na mga pasilidad, mga silid-aralan para po sa kanila. At sa pamamagitan nga po ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng CAP Act ni Senator Bam Aquino, ay unti-unti na po itong may sasakatuparan. So we're very, very excited to start. Kami po ay kasalukuyan nagsasubmit na ng mga requirements sa DepEd at tuloy-tuloy na po ito. At muli, sa lahat po ng mga kapwa nating mayors na nanonood at nakikinig ngayon, it's our time to shine. Di ba? Mga kapwa ko mayors, panahon na natin mga LGUs na ipakita na kaya natin ito sapagkat binibigyan po tayo ng pagkakataon na magtayo ng sarili natin mga silid-aralan. Hindi na tayo asa lamang sa DPWH. Ipakita natin na kayang-kaya natin ito, mga minamahal kong mayors. So, again, I would like to thank all the mayors that attended from all over the country. No? Grabe, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Even my fellow mayors from Metro Manila, nandito po sila sa San Juan. No? We hosted the Mayor's Dialogue. And of course, it was a very, very fruitful discussion with our keynote speakers, Secretary Sanangara and Senator Bam Aquino. Okay, next. Excuse me. Tayo po ay dumalo rin po sa imbitasyon ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanya pong extended phase na ng Pasig River Esplanade at kung saan nagbukas na po ang mga kiosks dito, yung mga kainan along the Pasig River Esplanade. So kung nakita niyo po ang aking mga pictures, napakaganda na po, no? Kita niyo yan, no? So, yan, kasama natin si First Lady, of course. Isa-isahin natin, no? Mga kasama natin from left to right. Ayan. Of course, Secretary Jerry Acozar, siya po ngayon ang head ng ating Pasig River Rehabilitation. DOT Secretary, Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Of course, si Kevin Tan ng Mega World. Si Mayor Menchi Abalos ng Mandaluyong City. Si Yorme, Mayor Isko Moreno ng Manila. Of course, Vice Mayor Chi Atienza ng Manila. Katabi ko po si President Federico Lacsa ng SHOPSI, si Secretary Rolando Toledo po ng DBM, and of course, our partner sa ating pong Metro Manila Council, Chairman Don Artes po ng MMDA, and of course, our dear First Lady Lisa Araneta Marcos. So yan po, no? Behind them po, of course, si Mr. Emil Yap of Manila Bulletin, and of course, Mrs. Tan, the wife of Kevin Tan, and Yusek Goddess Hope, of course, ay kasama po natin. So tayo po ay nagpapasalamat sapagkat nakita ho natin kung gaano kaganda po ang ginawa ng ating mahal na First Lady dito po sa Pasig River Esplanade at sarap pong puntahan, napakaganda at maaliwalas po ang lugar at maraming hong kainan na. So, congratulations to our dear First Lady Lisa Araneta Marcos, to our dear President Ferdinand R. Marcos Jr., and of course, to all our fellow workers in government and to the private sector sapagkat nagtulong-tulong nga po upang pagandahin ang ating Pasig River Esplanade. Okay? So, next po, meeting with the Executive Secretary. Yan po. Tayo po ay dumalo sa isang pagpupulong kasama po si Executive Secretary Ralph Recto at nakasama rin po natin si Secretary John Vic Remulla ng DILG, dating Secretary Benhur Abalos din ng DILG at ang ating pong mga kapwa lingkod publiko sa ating mga leagues, no? So tayo po ay dumalo sa pangalawang pagpupulong na actually as a group. Pero several meetings na po ito. This photo you're seeing was our second meeting actually. The first meeting was with the President himself, no? Nung tayo po ay inimbitahan sa Malacanang. Kasama natin siyempre si Pangulong Marcos, si Executive Secretary Recto at yung mga league heads. The photo you're seeing now is the second meeting. Kasama natin si Mayor Ino D. Siya po ang LMP President, ang League of Municipalities of the Philippines. So, more than 1,500 municipalities all over the country, or close to 1,500. Ang miyembro po niya, of course, si Board Member Jessica D.
Siya naman ang Liga ng mga Barangay National President. 42,000 barangays naman all over the country. And of course, Majority Leader Sandro Marcos ng Kongreso. Of course, the presidential son. Si Executive Secretary Ralph Recto, ating matalik na kaibigan at asawa ng ating Governor ng Batangas, si Governor Vilma Santos Recto, ating sister province. At of course, si Governor Jun Tamayo ng South Cotabato. Siya naman po ang League of Provinces of the Philippines National President. At ang ating kaibigan din na kasing tangkad ko po, no? Si Governor Dax Cua ng Lalawigan ng Quirino. Siya naman po ang President ng ULAP o ang Union of Local Authorities of the Philippines. Ang ULAP po, ang basically, no, ito yung grupo ng iba't ibang mga liga natin sa ating bansa. So kami po ay nagkaroon ng pagpupulong for the Local Government Support Fund at there will be a series of meetings that will happen to basically finalize the LGSF. So one thing that I can say, we are very, very thankful to our dear President Ferdinand R. Marcos Jr. for empowering LGUs. No? So abangan natin ang pinaka-announcement ng Malacanang. Mas mabuting sila po ang mag-announce. Ngunit alam ko na tunay itong makakatulong sa ating mga mamamayan. So yes, next please. Tayo rin po ay naimbitahan para sa isang farewell dinner. Kasama po si Ambassador Mary Kay Carlson ng United States. Of course, the U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, siya po ay nagpaalam na po at nag-host po ang aming kaibigan na si AJ Violago ng isang farewell dinner sa kanyang tahanan. So yan po, kami ni Kerry pumunta. Yan po si Ambassador Carlson, that's AJ Violago, yung naka-blue. Siya po ay nag-imbita sa amin para sa isang farewell dinner. So to our dear friend, Ambassador Mary Kay Carlson, thank you so much for the friendship. Thank you for all the support. And we hope to see you soon, even if you are not anymore in an official capacity in terms of being ambassador to the Philippines. We will always be friends and we will always treasure our friendship. So good luck to Ambassador Carlson at alam naman natin na babalik na siya dito sa Pilipinas. And of course, nagkaroon din tayo ng isang pagpupulong kasama po ang MWSS at si Consial Maki Matay sapagkat sila po ay magkakaroon ng isang programa para po sa ating mga 4Ps. No? So ito po ay papaliwanag ng mabuti ng MWSS. Ako po ay magpapatawag ng isang meeting with all our 4Ps families. No? So nung isang araw nga po ay nagkaroon kami ng pagpupulong at basically papag-usapan natin yung programa ng MWSS kung saan basta ang konsumo po ng isang 4-piece family ay less than 20 cubic meters per month, eh magkakaroon po kayo ng bawas sa babayaran ninyo sa Manila Water. So, kinausap po ako ni Consial Maki Matay tungkol dyan at isinusulungan niya nga ang implementasyon sa ating lungsod ditong programang ito ng MWSS. So, sa ating mga 4-piece members, abangan niyo po ang aking komunikasyon po sa inyo kung kailan ang ating pagpupulong at ipapaliwanag ko po ang programang ito kasama po ang MWSS at si Consial Maki Matay. So, malaking tulong po yan sa ating mga 4-piece families. Next, congratulations kay General Melencio Nartates, ang ating bagong Chief PNP. Yan, syempre, he is now the Chief of the Philippine National Police. Dati po kasi siya ay acting Chief PNP at ngayon naman po ay talagang totoong Chief PNP na. So he was OIC for a few months at ngayon naman po ay siya na mismo ang ating Chief of the Philippine National Police. So just to give you a background, nakasama po natin si General Nartates nung siya po ay chief pa ng NCRPO, ang National Capital Region Police Office, kung saan tayo naman po nung panahon yon ang naglilingkod bilang chairman ng RPOC o ang Regional Peace and Order Council Chairman. So nakatrabaho po natin si General Nartates at meron po tayong maayos na professional at personal relationship sa kanya. Kaya makakaasa po kayo na anumang pangangailangan ng San Juan pagdating po sa Philippine National Police,
nandiyan po si General Nartates. Madali ho natin siyang malapitan para po sa ating mga pangangailangan para sa lungsod ng San Juan. So congratulations, General Nartates, and I'm excited to work with you in your new capacity as Chief of the Philippine National Police. Okay, so next, Kerry's birthday! Wow! Nako, ang aking may bahay na si Kerry po ay magdiriwang ng kanyang kaarawan sa February 6. Kerry was born February 6, 1980. And on Friday, she will be turning 46 years old. Nako, alam niyo si Kerry, hindi siya magagalit na malaman ng lahat na 46 na siya. Bakit? Kasi she wants to grow old. No? What am I trying to say? Alam naman po natin ang kanyang pinagdaanan at pinagdadaanan pa pagdating po sa kanyang laban sa cancer. At bawat taon po na siya po ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ay isang blessing sapagkat binibigyan po siya ng Panginoon ng karagdagang mga taon. At ito'y bagay na pinagpapasalamat po namin bilang isang pamilya at bilang mag-asawa sapagkat patuloy po siyang binibigyan ng magandang pangangatawan at kalusugan ng ating Panginoon. So we're very, very thankful, of course, to our dear Lord for blessing Kerry with good health. At sa February 6 nga po ay siya ay magdiriwang ng kanyang kaarawan. So ngayon pa lamang, I would like to greet you in advance. Happy birthday, my dear. And may the Lord continue to bless you with good health and many more years to come. At ang madalas nga namin pinagdadasal, in fact, every night, pinapagdasal namin ay patuloy siyang bibigyan ng Panginoon ng mahabang buhay upang tumanda kami magkasama at makita namin ang mga magiging apo namin pagdating ng panahon. So, we want to both grow old together to see our children and grandchildren as they grow also. So, happy birthday, my dear, and I wish you, of course, good health always, and happiness and peace of mind. I love you. Di ba? Siyempre, ang aking nag-iisang may bahay na si Kerry. Next, nung isang araw po, tayo ay nag-host lang ng isang simpleng dinner get-together para po kay Blake Go at kay Divine Lee. Sila po ay mag-asawa na based po sa Cebu. Sila po ang tumulong sa akin sa ating pag-ikot sa Cebu during the Sinulog Festival and of course during our sisterhood signings. At kasama natin si Speedy Lytle, isang San Juanenyo po. Siya po ay San Juanenyo at ang kanyang pamilya po ay nandito sa San Juan. At hinost ko lang po sila sapagkat sila naman po ang nag-asikaso sa akin sa aking pagdalaw sa Cebu. So, nakita niyo na ho ba yung mga videos? So, please watch the videos. Pasensya na, it took a while kasi napakaraming materials po. No? So, kinulate namin yung mga magagandang materials po natin na mga videos at pinagsama-sama po natin ito into the videos that I posted. So, feel free to watch them. At hindi lang po videos, pati yung mga photos din po ay na-share na po natin sa ating social media account. So please watch and join me in my experience dito nga po sa Sinulog Festival at sa ating pag-ikot sa Cebu para nga po din sa ating sisterhood signings. No? So thank you, Blake. Thank you, Divine. And thank you, Speedy, for the warm hospitality. Next, date din pag may time, syempre, di ba? Dahil meron akong responsibilidad sa ating lungsod, meron tayong responsibilidad sa Metro Manila, meron tayong responsibilidad sa ating mga kapwa city mayors, pero meron din akong responsibilidad bilang asawa ni Kerry. So, I also do my very best to be able to make time for her. At yan, ang special request sa akin ni Kerry, dalawa, date sa Les Miserables at date sa Bagets. No? So yan, 2 dates in just a few days at happy naman po ko. Siyempre, nakasama natin si Kerry at ito nga po, no? Ang Les Miserables ay isa sa mga pinakasikat na Broadway shows. So very legendary po yan, ang Les Miserables. At meron siyang kasalukuyang world tour na dumaan nga po dito sa Pilipinas. No? So minsan ko na hong napanood ang Les Miserables kasama ni Kerry sa Broadway mismo sa New York City. At ito nga po yung dinala rito sa Pilipinas at kami po ay nanood doon isang araw. At next, nanood din kami ng Bagets, the musical. No? Yan, no?
So nakakatuwa po sapagkat ako ho, nakalakihan ko yung bagets, no? More or less age ko ho yan while growing up, 80s, no? So I was, yes, very young, pero naabutan ko po talaga ang bagets at yung storya kasi ng bagets, no, ay relatable sa napakarami, no? So I suggest you watch it dahil mag-enjoy kayo, no? So again, to my dear Carrie, I had a good time, of course. Saan ba tayo magde-date next? No? Nako, Valentine's na! Oy, nako, Valentine's na! Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon, ang tanong ko, sinong ka-date nyo? Sinong ka-date nyo sa Valentine's? At saan kayo pupunta? Diba? Sige, kwento nyo sa akin mamaya sa comments nyo. Sinong date nyo? At dapat isa lang ang date nyo, ha? Huwag kayong gagaya dun sa iba. Nako, may nababalitaan akong mga iba-ibang kwento tungkol sa ibang tao. No? May asawa na, pero may ka-date pang iba. Nako, wag ganyan. Ha? Dapat tayo always dun lang sa one and only natin. Okay? Dahil alam naman po natin, no? Ang ating pong buhay pag-ibig ay dapat nilalaan lang natin sa isang minamahal. Di ba ba? So again, advance happy Valentine's po sa inyo. Pag-usapan natin ang ating Valentine's activities next week dahil may panahon pa naman tayo, ngunit advance happy Valentine's rin po sa inyo. Okay, so next, Noah's back-to-back games. Opo, no? I missed some of Noah's games last week and the week before kasi nga po tayo ay pumunta sa Cebu at sa Iloilo kung kaya't nitong nakarang weekend, 2 laro po niya ang aming napanood. So kami ni Kerry po ay nanood dito po sa Xavier School. Buti na lang sa Xavier lang po ang mga games po nila. Isang hakbang lang mula po sa aming tahanan sa Green Hills. No? So congratulations, Noah, for winning both games. No? At maganda ang nilalaro ni Noah at bilang ama syempre ay nandiyan ako para sumuporta sa kanya. Si Kerry po, kung alam nyo lang, ay talagang very, very supportive. In fact, yung mga training po ni Noah at ganoon din yung mga paghahanda niya separate from the training and the actual practice, no, ay tutok na tutok po si Kerry dyan. At kita niyo, mas matangkad na siya kay Kerry. I think Noah is about 5'7" now. All our kids are tall. Si Noah's 5'7", si Nicholas is 6 feet, si Rocco is 6 feet 2, and Amanda's 5'9 and a half. Ayan, si Kerry na ang pinakamaliit sa pamilya ngayon. At si Noah, si Nicholas, alam ko tatangkad pa sila, no, kasi parehong bata pa at meron pang room to grow even taller. So, yan, congratulations Noah, and keep on grinding, di ba? Sinasabi nga parati, keep on grinding, dahil ako naman, naranasan ko yan nung ako po ay bata pa bilang atleta. Ang dami kong natutunan sa basketball. No? Yung disiplina sa katawan, disiplina sa pag-iisip, yung ating resiliency, determination, perseverance, goal-orientedness, at ang teamwork. No? So napakaraming values ang matututunan natin through sports. At yan naman po ay ating na-apply sa ating pagiging mayor ng lungsod ng San Juan. So sa lahat po ng nanonood ng ating Facebook Live, get into sports, lalong-lalo na sa inyong mga anak. No? Let us encourage them to get into sports, regardless kung anong sport pong gusto nila. Basketball, volleyball, football, ano bang gusto nilang sport po, no? Ay dapat supportahan po natin sila sapagkat mahalaga na ang kanilang energy ay nakafocus po sa isang positive activity rather than drugs and vices, di ba? So, yan po ang aking bilin. Next, congratulations San Miguel Beermen. Ako po ay nanood kahapon ng Game 6 ng PBA at nung tinanong nga ako ng mga fans doon, Mayor, saan kayo? San Miguel ba o Token Text? Ang sagot ko ay, parehas po nating kaibigan ang San Miguel at ang Token Text. Ngunit talagang isa lang po ang nananalo sa kada laro. So I would like to congratulate the San Miguel Beermen for winning another championship. At yan po, no? Witness ko po for myself ang Game 6 kahapon na nilaro sa Mall of Asia Arena. So, thank you to the PBA for giving me a very nice seat yesterday. Kulang na lang papasok ako sa court at shoot kasi talagang nandun na ako sa harap nila. No? So, thank you very much to the PBA for
my courtside seat, of course, PBA Commissioner Willie Marshall, ating kaibigan, at sa lahat po ng mubo ng PBA, maraming salamat po sa inyo. Yan po, nakasama natin Senator Bongo, na parating nanonood ng PBA, at ang ating pong chairman ng Philippine Sports Commission, Patrick Gregorio, ang PBA legend. Ako, sabi ko nga sa kanya kahapon, no? Alam niyo po, Idol Mon Fernandez, nung bata ako, talagang pinapanood ko kayo parate. Of course, he is a real PBA legend, Ramon Fernandez. At ang kanya pong may bahay, kasama po natin, yan, si Commissioner Willie Marshall at si Eric Ariola na naging teammate ko pa po sa Lasal nung kami po ay naglalaro pa. So, yan po, no? Sila ang aming mga nakasama. At yung iba ho, nandun, pinost ko na sa Facebook kahapon. Napakarami ho nating nakasama kahapon sa napakagandang laro ng San Miguel at Talk and Text. Okay, so shoutouts naman. Sige, tingnan natin sino ang mga nanonood ngayon. Lydia Santos, hello po, Mayor. Jill, be my apo, saw you in Cebu for the Sinulog Festival. He was about to approach you but he didn't have the chance to go near you. And ako, sayang, Jill B, pasensya na. Kung nakita lang tayo, sana nagkaroon tayo ng isang selfie. Ganun pa man, ako ibabati sa iyo at hopefully I will see you during my next visit to Cebu. So, Tita Lydia, sabihin niyo na lang kay Jill B, pag ako bumalik sa Cebu, lapitan lang ako kung kami man ay magkasalubong sa kalye. Next, please. John Paul, Florida. On behalf of our family, De La Cruz, Valerian, Florida, maraming salamat po, Mayor Francis Zamora, sa muling pagbisita po sa amin at pakikiramay kay Tito Kagawad Budoy de la Cruz. Pinapaabot din po ni Ate Cataros Cross ang lubos na pasasalamat po sa inyo. Ninong din pala kayo na niya sa kasal. Kaya sobrang busy po ninyo ay binigyan niyo po kami ng oras sa pagbisita. At yes, of course, I would like to extend my sincerest condolences to the family of Kagawad Budoy de la Cruz. Isa po sa mga loyal supporters po natin. At mula noon, nung konsel po ako, Vice Mayor hanggang Mayor, ay nandiyan po siya at ang kanyang pamilya, sumusuporta po sa atin, sa lahat ng ating laban na pinagdaanan. Kailanman hindi po tayo iniwan ni Kagawad Budoy de la Cruz. At alam niyo, no, a few years back, he suffered a stroke. At kahit nung siya ay na-stroke na, no, pag meron tayong mga pag-ikot sa iba't ibang barangay, lalong-lalo na kapag panahon ng kampanya, talagang pilit niyang sumasama pa rin kahit na na-stroke na siya. At doon ko nakita yung kanyang dedication, no, sa ating makabagong San Juan sapagkat kahit yung katawan niya po ay talagang hirap na makagalaw, nandun pa rin siya, pilit niyang pupunta upang magbigay ng suporta. Kaya sa inyo pong pamilya, maraming salamat po. And of course, Kagawad Budoy, alam natin ikaw ngayon ay kasama na ng Diyos. Patuloy ka naming papagdasal at tanggapin mo aking pasasalamat sa lahat ng inyong suporta. And of course, to the family po, kung meron pa po kayong anumang pangangailangan, magsabi lang po kayo at siguradong tutulong po tayo. Okay. Next, please. Alicia Tadenya, thank you po, Mayor Francis Zamora, sa oras na binigay niyo sa amin upang kami ay makausap. Nawala na po lahat ng agang-agam ng mga taga 509 General Mascardo, the best ka, Mayor. So sa lahat po ng mga taga 509 General Mascardo, dito po sa Little Baguio, basta tandaan niyo po, yung pinag-usapan natin kanina, yan po, no, ay yan po ang ating gagawing hakbang. So aabangan ko na lang po ang mga mangyayari, no? Aabangan ko na lang po ang mga mangyayari in the next few days and few weeks. Update yun lang po ako. Basta sundin nyo lang po ang aking payo sa inyo at wala ho kayong dapat alalahanin. Okay? So, just trust Mayor Francis Zamora. Yan naman po aking binanggit sa inyo. At ganoon din sa lahat ng mga pamilyang San Juanenyo. Patuloy lang po kayo magtiwala sa inyong Mayor Francis Zamora. Next, please. Emily Usman, Mayor, ask ko lang po, kailan po releasing ng FA? Maraming salamat po sa tugon. God bless po. Okay? So, there are two kinds of FAs. No? Isa po yung from the national government, yung isa naman po is from the local government. So, yung sa ating local government, we will schedule very soon. Yung sa national government po, wala pang schedule. So, Secretariat, please take note. PAC, yung mga request, pa-release na agad, please. Okay? Sige, don't worry. Paparelease na po natin agad yan. Okay. Next, please.
Jan Pimentel, kahit baliktad, kaya kong basahin. Dahil alam ko kung sino ka. Mayor Francis Zamora, ma-shoutout po sa Kagiwa Clan ng West Crame, solid sa Makabagong San Juan, Mayor Francis Zamora. At kay Sir Rocco Zamora, God bless po. So, sa buong Kagiwa family, of course, from Barangay West Crame, shoutout sa inyo at maraming salamat sa suporta at tiwala ninyo sa inyong lingkod. Next, please. Early Villamor, sa magandang tanghali sa super pasipag na Mayor Francis Zamora ng lungsod ng San Juan. Alang Kapaguran, ingat lagi Mayor, dito po kami mga supporter nyo. Saan man sulok sa Pilipinas. Ayun, alam nyo po ba na sa ating pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, nagugulat po ako na marami tayong taga-suporta mula po sa mga probinsya. No? Pag ako yung umiikot po. No? In fact, even yesterday sa PBA, pagkatapos po ng laro, even during the game, no, ay marami hong lumalapit, nagpapapicture at nagsasabi nga na nasusubaybayan tayo sa ating mga ginagawa sa San Juan at sila nga po ay natutuwa sapagkat kitang-kita po nila ang pagbabago sa ating lungsod. So, slowly but surely ay nagkakaroon din po tayo ng mga supporters from the different cities, municipalities, and provinces of our country. So, I'm very, very thankful po to all of you at nakakatuwa po kasi madalas pag may lumalapit po sa atin, no, alam nila yung ating history, alam nila yung ating background, alam nila yung nagagawa natin sa San Juan, so napapanood nila sa balita, nababasa sa news, sa online, pati ho sa mga dyaryo, at napapag-usapan. So ang mahalaga po kasi yung word of mouth na tinatawag, yung mismong personal na kwento mula sa ibang tao. Yan po ang pinaka-powerful communication tool, yung mismong word of mouth. Kasi yun ay galing na mismo sa bibig ng tao, di ba? So maraming salamat po sa inyo. At ako naman po, ginagawa ko lang ang aking tungkulin bilang mayor ng lungsod ng San Juan, bilang presidente ng Metro Manila Council, at bilang national president po ng League of Cities of the Philippines. So thank you for your trust and confidence. Next, please. Sheila Jordan Ervic Facundo. Good afternoon, melody talaga to. Parang kanta ni Daniel Padilla. Nasa iyo na ang lahat. Galing talaga ng mayor ng San Juan, pati taga-Abra napapabilib. Wow, sa lahat ng taga-Abra, sa magandang araw po sa inyo lahat. At hopefully, makadalo po ako sa inyo soon. So, sa March pala, I will be in Negros Occidental. So, sa lahat po ng mga nanonood from Negros Occidental, kita-kita po tayo dyan. So I will be doing a 2-province visit, Negros Oriental and Negros Occidental. Meron po tayo mga responsibilities po sa League of Cities of the Philippines at tayo po ay dadalaw po sa inyo. So I will be back in Dumaguete City and I will be flying to Bacolod City and to the cities and municipalities of Negros Occidental. So makita-kita po tayo dyan. Governor Chaco Sagarbaria ng Negros Oriental, Governor Bong Lacson ng Negros Occidental, to all our dear city and municipal mayors, and of course, to the people of Negros Oriental and Negros Occidental, see you all this March. Next, please. Victoria Ocreto, pa-shout out naman, Nicolas. Nasaan si Nicolas? Hindi, kumakain. Nick, nandiyan ka? Ayan na, kumakain na. Sige, mamaya sabihin ko kay Nicolas mag-shoutout sa inyo. Yan, si Bebang Ocreto ng Barangay Rivera. Angie Luciano, congrats Mayor Francis Zamora and greatly appreciate po all the things you do for San Juan and our sister cities. Thank you, Angie. At alam niyo si Angie ay isa sa ating mga tapat na lingkod publiko. Siya po ay kasalukuyang nasa San Juan Medical Center. And of course, sa Luciano family ng Maytunas, maraming salamat sa inyo lahat. Next, please. Hero Briones, I love you po, Mayor. Si Hero. Yes, kilala kita. Next, please. Marilu Olmawete, congrats po, Mayor Francis Zamora. Super proud po kami sa inyo. Love you, Mayor. Thank you. At alam niyo naman, ako po, ginagawa ko lang ang aking makakaya para magbigay po ng karangalan sa ating lungsod. Sapagkat batid ko po na ano man ang ating gawin dito man sa ating lungsod o sa labas, it will always reflect on the city of San Juan.
Kat Reyes, happy birthday po, Ma'am Kerry Zamora. Sobrang ganda mo po, kamukha mo. Si Mama Mary, nako. Thank you, Kat. Sabihan ko si Kerry. Pero alam mo, si Kerry talaga, no? Grabe ang devotion niya kay Mama Mary. And kung alam niyo lang kung talaga gaano kalalim ang kanyang pananampalataya kay Mama Mary. And I will tell her about what you said, Kat. Thank you for the kind words. Okay, next please. Bruce Aranyas, Mayor Francis Zamora, lagi po akong nakabang sa mga next post mo sa TikTok. Sige, huwag ka mag-alala. Meron tayong mga bagong TikTok posts na gagawin. Pero may tanong ako. Gusto niyo ba akong sumayaw sa TikTok? Ha? Mamaya, pag matapos na yung video natin sa Iloilo, yan, meron akong dalawang sayaw na ginawa dyan. Isa dun sa mismong grandstand during the Dinagyang Festival at yung isa naman po ay nasa Central Market naman ng Iloilo. So yan, abangan nyo. Sana ma-finalize yung video para ma-share ko sa inyo. Dinala natin yung ating dancing skills sa Iloilo City at ang dami nating nakasayaw, lalong-lalo na dun sa Central Market nila. Nako, nagkagulo sa Paro-Paro G doon. Pang, 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 pang. Di ba? Nakaka-miss actually ang Paro-Paro G. At sinasayaw natin ito noong 2022 campaign at 2025 campaign. Siyempre, yan ang jingle ni Konsehal Franco Tanyadayam. At yan, paulit-ulit kami nagpara-paro G noong dalawang nakarang halalan. At yan ang sinayaw ko sa Central Market ng Iloilo. Yan, abangan nyo ang video niyan. Next, please. Jonalyn Hidalgo, Mayor, sabi po ng mga friend ko sa Cebu at Iloilo, ang pogi mo daw po. Nako, thank you po. At sana ay maayos ang kanilang paningin. Tama ba ang kanilang nakita? Talaga bang pogi si Mayor Francis Zamora? Nako, kung ang sagot po nyo ay yes, thank you. Thank you for the kind words. Elizabeth Villa Bagao, sayaw ka ng Opalite. Sige, mamaya, lahat ng sayaw na gusto nyo, gawin natin sa TikTok. So, Secretariat, bigyan nyo ako ng lineup ng mga matitinding sasayawin natin. Yung talagang sayaw na pangkilig, di ba? Gusto natin yung mag-enjoy lahat. No? Sige, I will give in to your request. Di ba? Bigyan ko kayo ng mga matinding dance moves. Di ba? Bruce Aranyas, ayun, lumalambit na po ang katawan ni Mayor. Lumalambot ang katawan ni Mayor. The dancing Mayor ka na po. Actually, dati naman po akong sumasayaw na, kumakanta, di ba? Alam niyo naman yon, konsel pa lamang, Vice Mayor at Mayor. Pero itong pagsayaw natin ay dinadala na natin ngayon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasi nakikita ko po, na dancing and of course singing is one way really to communicate. Yung connection mo sa tao ay magagawa mo through dancing and singing. And again, I will give you a series of TikToks na merong mga dance moves. Di ba? Abangan niyo yan. Maghahanda na ako. Sammy Figueroa, good day po Sir Mayor Francis. God bless you po. Kasama niyo po ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Thank you, Sammy. And of course, I'm very, very thankful to the Lord sapagkat ang dami pong blessings na binibigay po sa lungsod ng San Juan, sa aming pamilya, sa akin po, sa ating lahat. We are very, very thankful because I truly believe that all that we experience are blessings from the Lord. And we will always be thankful and we will always honor Him because all of these things are gifts from the Lord. Okay? So Florence Ares, of course, ang aking matagal ng kaibigan na si Ma'am Florence na nakilala ko siya. Teacher pa lamang siya noon. Ngayon, principal na siya. Mayor, pa-shoutout po from San Juan Science High School. Hello, Ma'am Florence. Isa sa mga una kong naging friends, sa teachers. At mabait na mabait talaga si Ma'am Florence. At up to now, ay ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at suporta ni Ma'am Florence Ares. So to everyone watching, ako'y nagpapasalamat po sa inyong pagpapanood ng ating Facebook Live. Sige. So yan nga pala, bago tayo magtapos, 200
60,000 followers na po tayo sa ating Facebook page. So maraming salamat po sa inyo. Kung kayo po ay isa sa ating mga followers, thank you for following. And please also follow, like, and subscribe to all our social media platforms, Instagram, Twitter, TikTok, and YouTube. So iba't ibang mga content po ang makikita nyo sa ating iba't ibang social media platforms. At ito po ang ating paraan upang mag-communicate po sa inyo. At ganoon din po, no, pag meron kayong anumang pangangailangan, please feel free to communicate with me and my team through our social media platforms, specifically nga po ang ating Facebook pagdating po sa mga bagay na gusto niyo pong ipaabot sa atin. And please visit my YouTube channel. Nandiyan na po ang ating vlog sa ating pagdalaw po sa Cebu City. At yan po, no, ang aking Cebu experience ay ibinahagi ko po dyan. Nagpapasalamat din po tayo sa mga media outlets po ng Cebu at ng Bulacan at ng Iloilo. Ang ating mga pagdalaw po ay very much covered by our friends from the media in these 3 provinces. So thank you so much po sa inyong suporta. At pati po ang Bulacan videos po ay uploaded na rin. Abangan nyo po ang Iloilo vlog natin at ang Iloilo videos. Just give me a few days po. Mga minamahal ko Ilonggo, yan po, nalalabas na ang ating Iloilo videos naman next. Meron po ako isang mahabang video na gagawin. Ito po yung lahat ng ating kasama, nakilala, naka-selfie, naka-picture. No? Sabi ko, i-collate po lahat yan para meron tayong memories together. At syempre, ang ating dalawang pagsayaw sa Iloilo City, yung dito nga po sa Dinagyang Festival, at ganoon din po ang ating pagsayaw sa Iloilo Central Market. So, to our friends from Iloilo, to Governor Toto Defensor, Mayor Raisa Treñas, to all provincial and city officials, and of course, First Gentleman Francis Chu, napakabait po, sinamahan niya talaga ako sa ating pag-ikot sa Iloilo City. Maraming salamat sa inyo, sa lahat po ng sumusubaybay ng ating Facebook Live, hindi lamang po from the city of San Juan, ngunit sa lahat ng subaybayan natin from other cities, other municipalities, other provinces, other countries. Dahil alam ko po, no, meron tayong mga kapwa Pilipino from other countries na nanonood din po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at magkita-kita po tayo sa ating susunod na Facebook Live next Monday. So muli, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay ang bawat pamilyang San Juanenyo at mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino.